Have a blessed Tuesday everyone. So, eto, magkakapi pa lang si Maninay. So, magkapi tayo kasi meron pong nagbigay ng suman. Suman pilit yata to yung malagkit. Birthday kasi ng aking kapatid na si Jungjong. Happy birthday kay Jungjong. We love you. Stay healthy always para sa imong pamilya. So, magkapi tayo. So, parisa natin ang kapi guys kasi masarap to sa kapi. No? Yan. So, bali almusal ko na to. Ito na po yung aking almusal. So, wala pang kilay si Maninay ha. Kanina pa ako nagising guys. Pero inano ko muna, binilad ko muna sa araw yung aking na-steam na balanghoy. And then, naglinis dito sa kusina. No, tapos, eto, may nakita akong suman. Bigay daw to ni Angging. Let's eat guys. Ito lang po yung aking breakfast for today. So, gamit ko na kape ay yung bigay ni Madam Pinay Beauty. Diba? Black coffee lang talaga. Hindi ko siya nilagyan ng milk. No. Sabi ni Papa, kasi sanay sila dito, nasanay na yung mga tao dito ng hard coffee. So, itong kape na to, itong coffee na to is hindi siya hard. So, nanibago sila. Sabi nila hindi nila nagustuhan yung lasa, pero para sa akin okay lang yung lasa kasi hindi natin kailangan ng ayoko naman ng hard na timpla. Kasi yung talaga yung Nescafe dito sa Pilipinas super pait. Sarap. Ngayon lang ako nakakain ulit nito. Matagal ako hindi nakakain nito. Mga ilang years din. Init. Sobrang init ng panahon pero bakit kaya masarap pa rin yung kape no? Kahit na mainit yung panahon. Grabe talaga ang init. So, eto guys, tapos na po tayong mag-almusal ng suman na malagkit. So, isang piraso lang po yung aking naubos. Meron pa dito natira, hindi ko na naubos. Kasi busog na ako. Ayan. Tapos, meron pa akong coffee dito. So, kailangan na nating mag-move. Kasi maghanap tayo ng puso ng saging para uulamin sa tanghalian. Salad tayo ng puso ng saging. So na guys, let's go na. Ipapasyal ko kayo sa aking casa, no? So, dito tayo daan. Aray. Dito tayo dadaan. Aming gulay, kinain na naman ng kambing. Wala na kaming mautan. Ano nangyari dito? Inunahan kami ng kambing. Nako. Talaga tong kambing, oh. Hindi nila binabantayan. Wala na kaming mautan, guys. Ubos na ng kambing. So, yung armas natin, ito. Dala tayo nitong kawayan. Kasi alam nyo naman, pinagpala yung height ni Maninay. Kaya, kailangan natin to.
Naku, wala yatang tao sa bahay. Kung saan tayo manghingi ng puso ng saging. Walang tao. Naku. Naku, walang tao. Walang tao, guys. May tao pala, guys. So, hanapin natin yun. Isa, asan ba yung isa dito na sinabi? Meron daw isa dito. Ay, hindi. So, hanap tayo ng saging. Ayun. Meron nga. Sana maabot ng ano ko. Panungkit ko. Aso. Ay, buti na lang mataas yung ano ko. Mataas yung panungkit ko. So, andito na guys, naputol ko na. Buti na lang medyo mahaba yung aking panungkit. Magsuot ako ng gloves kasi, hala, nahulog yung ano ko. Nahulog pala yung gloves. Nako. Nahulog yung isa kong gloves. Buti na lang may isa. Yung ginamit ko kanina sa pag-slice ng pag-slice ng tawag nito balanghoy, nag-i-steam na ako, no? So maghanap tayo dito ng iba kasi kulang pa itich. Sorry. Maghanap tayo dito. Ito na po yung aking kasagingan. Hindi to amin. Hingi lang ako. Ayun, meron doon. Doon tayo sa kabila. May nakita ako banda doon, oh. Banda doon meron. So, puntahan natin, guys. Medyo delikado kasi daming sagbot. No? So, dito tayo. So, I found one. Meron na tayong isa at may nakita na rin akong isa. Puso siya ng ano. Aray. Nahirapan si Maninay. So, anuin na lang natin, no? So, balatan ko na lang to. Linisan ko muna ito para hindi masyado mabigat yung dalon ako. Pero masarap talaga na masarap talaga na puso ng saging is yung sa saba. Yan yung yung sa tunda na puso, kapag hindi mo alam kung paano lutuin or discard para mawala yung parang pait talaga siya.
Saka itong banana blossom talaga niya, ito yung pinakabulaklak niya. Ay, ito, blossom niya. Pwede din yan gisa. So, pag nagluto ako ng pag nagluto ako nito, sinisiparit ko. Di bali dalawang putahe yung ginagawa ko. Nagsasalad ako, tapos ginigisa ko yung banana blossom niya. Naku. Nawala pala yung silupin, natanggal. Nagdala ako ng plastic, ng gloves kasi maano to, diba? May kata to. So, hindi pwedeng madumi yung kamay natin dahil naglalako tayo ng mga pandinda ko. So, naglalako ako ng mga pandinda. Yung mansa talaga nitong saging, matagal natatanggal. Ay, tingnan ko. Matatanggal, nawawala. Tapos, super talaga hard nitong mancha nito. Ay, hindi na. Maano na siya, malambot na siya. So, hanggang dito lang yung balat natin. Ayan, maganda na siya. So, meron akong ikubag dito. Dito natin ilagay. Ayan. So, hindi na mahirap, hindi na magbigat. Nabawasan yung bigat, guys. Tapos, balik natin yung kawayan. Balik natin yung kawayan. Tapos, magmarcha na naman tayo. Dito. So, medyo ngayon, matumal yung matumal yung benta. Kumbaga, nagbebenta ka matumal. Di, kunti lang yung puso ng saging. May dalawa ako nakita. Ito. Meron dito dalawa. So, meron na pong tatlo. Pero kulang pa to, guys. Maliliit. Yung puso. So, maghanap na naman tayo. Hanap na naman tayo, guys. Saan naman yung iba dito? Dito meron. Yung mga puso ng puso ng tundan ay maliliit. Hindi tulad ng sa puso ng saba, malalaki.
wala na yatang puso dito, so doon na naman tayo maghanap doon na naman ako maghanap sa sagingan ng tiyuhin ko. So nakakuha ako ng 5 piraso. May ipapakita ko sa inyo, guys. So dito, nandito po yung kabaring, yung bitter gourd na native. So ito halos papatay na rin yung mga bitter gourd kasi sa sobrang init. So maghanap tayo kung meron bang bunga na mahanap natin. Kasi nung nakaraan yung mga bata, sabi nila wala na daw bunga. Ay, ito hinog na. Ito hanap tayo. Minus jud ang bunga ng bitter gourd ngayon. Ito hinog na rin. Pakita ko sa inyo yung hinog. Ay, nangahulog yung niya, liso. Para talaga siyang ayan talagang ampalaya siya na maliit. So minus yung halos hindi bumunga dahil sa sobrang init. Yung mga bata kunti lang. Ay, meron. Ito meron, guys. Maghanap tayo. Masarap to na ulam. Mapait siya pero masarap. Hahanap-hanapin nyo yung pait. Charot. Hindi ako nakadala ng coat. Sobrang init. Ito meron pala. Pero siya, kailangan talaga lakihan yung mata para makakita ka ng marami. So tingnan natin kung ito hindi siya masyadong malaki pero okay na to. Asa na yung isa? Meron pa isa nakita ko. Mga maliit yung iba meron. Ayan, nakahanap tayo. Baka makahanap pa tayo ng marami-rami pa tayong mahanap dito. So kailangan lang talaga a few moments later. So andito na ako sa bahay. Ayan, nakakuha po tayo ng 5 piraso na puso ng saging. So let's cook na, guys. Magluto na po tayo. So unang gagawin is lagain muna siya, guys, hanggang sa maluto. So ilalaga muna natin yung puso ng saging. So lagyan natin ng oil yung kutsilyo para hindi dumikit yung kata ng saging, ng puso ng saging. So yan. So ayan, guys. Eto, guys. Mag-prepare na po tayo. So kailangan lang siya i-cut para mas madali siyang maluto. Ayan. Ayan. So tanggalin natin yung subok. So dahil tapos na po tayong maghiwa ng puso, so syempre naghaling na si Maninay, andyan na, nakahaling na po ako. Tapos andito na po yung aking puso na hiniwa, ready na. So,
isasalang na natin para maluto siya agad. Mabilis maluto. Yan guys. So yan na guys, nakasalang na po yung ating yung puso. Makikita nyo sa aking kaldero, mayroong puti dyan kasi nabutas na pala yung kaldero. So kailangan ko siyang takpan ng balanghoy na kinudkod para mapigilan yung tubig na lumabas. So eto guys, kumulo na aking nilagang puso ng saging at check natin guys, tumutulo talaga yung tubig. So marami yung sabaw kaya tanggalan natin. So ayan, binawasan ko ng kunting sabaw kasi talagang tumutulo siya guys. Namamatay yung apoy dahil sa lumalabas na tawag nito tubig. Ay. Ayan. Naku, hindi na talaga to magamit next time. Hindi ko na to gagamitin. Hindi ko kasi alam na butas na pala itong kaldero na itich. Kaya ito yung nilutuan ko. So tagilid na lang natin yung kaldero. Kasi kawawa. Kaya yung mga kaldero, hindi namin lagi kinukuskusan ng steel wool kasi mas madali siyang nasisira pag lagi siyang kinukuskusan ng steel wool yung labas. Kaya pag nagugas kami, talagang loob at kanang takip lang talaga yung hinuhugasan namin. Kasi kagaya nito bago pa naman tong kaldero na to, pero ano na siya, naibutas na. Sana more viewers and more subscribers po sa ating YouTube channel, no, para makabili na si Maninay ng bagong kaldero. Ayan. So merong kaldero, merong kawali. Ito lang talaga yung nilutuan ko kasi sakto lang yung laki. Ang hindi ko lang alam is butas na pala. Kaya ito yung nilutuan ko. So nagulat na lang kids na bakit may basa na. May nagbasa. Ayan. So takilid style lang muna yung kaldero natin guys. Yan, hanggang sa maluto yan. So pag naluto na yan, hindi na yan lulutuin sa kaldero, no, kasi isasalad natin yung puso or igisa. Pwede din igisa natin guys. Masarap din yung ginisa na puso ng saging at masarap din yung salad na puso ng saging. Kay? Way klase? Seminar man sila, ma'am. Unya unsa man sa pag-eskwela nimo og seminar niyong ma'am, pastilan ni nga bata. Tarungan ang pugong sa buhok, panulod ay nga panulod. Hindi talaga naiiwasan yung kuto, lalo na pag sobrang init sa panahon ngayon. Kaya so try natin guys kung malambot na yung ating puso ng saging. Ay naku, malambot na siya. Malambot pa sa kang Maninay. Charot. Ay, pwede na. So, hahanguin na natin kasi malambot na po siya mga Maninay. And palamigin lang natin siya. Or lagyan natin ng tubig para mas madali siyang lumamig at maluto na natin ulit, no? So, gisahon lang na ako ni siya karon kay wala pa may kinudkod na lubi. So, magisa lang si Maninay para mas mabilis yung luto ba. Masarap talaga to siya sa salad. Pero mas madali yung igisa na lang natin. So, tanggalan lang natin ng katas ng sabaw, yung pigaan lang para mawala yung katas niya. At i-slice lang natin siya ng kunti aray. Super init guys. O diba, napakinabangan din yung kaldero na butas. So here na. Eto na. So dahil mainit pa yan, hindi pa natin pwedeng kumusan. So ito na lang pala yung natira sa aking balanghoy guys. And then by next days,
Saka na tayo bibili ng balanghoy. Super lambot na talaga siya, no? Ayan ay itsura, oh. Talagang naano na siya. So, isit aside muna natin para palamigin. So, ayan, dahil mainit pa po yung ating puso ng saging, kahahango lang natin. So, isit aside muna natin para palamigin. Dahil medyo tanghali na guys, hindi na natin naantayin na lumamig, no? So, slice na natin habang mainit pa. So, gamit lang tayo ng tinidor. So, meron talagang matigas pa, kaya tanggalin natin yung matigas. Ayan. Kasi medyo tanghali na talaga. Ay 11:55 na. So, yan. Ganun lang kasimple, no? So, dahil walang balanghoy si Maninay, nakapag ano tayo, no? Nakapaghaga ako ng puso ng saging dahil kunti na lang yung balanghoy na natira, no? So, hindi na natin kailangan magmadali dahil kunti na lang yung natira sa balanghoy. So, next natin gagawin ay ato na ni siyang kumusan, no? Madana ang kainit, no? So, kumusan na nato siya. Tanggalin talaga natin yung pinakatubig, yung tubig talaga niya, yung katas talaga niya. Tanggalin natin hanggang sa wala na talaga tayong mapiga. Ganito lang yung paggulay ng puso ng saging, kahit anong puso ng saging. Bisahon ka na. Dili. Napagsulod sa kuha na kahoy na. Hanggang sa wala na talagang mapiga. Pwede nyo din lagyan ng asin pag pinigaan nyo. So next guys ay kumusan sa nato siya gamay yung asin para matanggal yung mapait or apla. Yan. Pwede din kung sakto lang yung asin na ikumos ninyo, wag nyo nang hugasan. Ano lang, pigaan nyo lang ulit. No? Yan. So kahit napigaan na siya, may another tubig na naman siya, oh. So this is final cooking na. Yan. So bawang lang po yung ating lamas, no? Yan lang po ang aking lamas for today. Ayan.
So ayan guys, medyo brown na gid or sunog-sunog na gid ang atong kuan. Ahos, so isunod na ni nato ang puso sa saging. So ayan. So ayan, nilagyan natin ng konting tubig. Tapos lagyan natin ng bitsin. So hindi na natin lagyan, hindi ko na lalagyan ng asin kasi hindi na natin hinugasan ng tubig nung kinumusan natin ng asin. Kaya masarap sana to kung may magic sarap ka. So naubusan kami ng magic sarap. So, ayan na guys. Hindi ko na siya nilagyan ng tuyo kasi tama na yung asin niya. So, nilagyan ko lang siya ng konting magic sarap. Guys, ready na ang halian. Meron pa kaming paksiw dyan at saka yung niluto kong puso ng saging. Parat ya? Parat? Naparatan gid siya. Medyo maalat talaga ang aking naluto na ulam. Yan po si Kuya Jungjong ay birthday niya ngayon. Kaya yung ulam namin ay... Sa'yo mag-iihaw ya? Ha? Kay? Wala yun yung manok? Ah, baskog lang. Wala problema. Kuha sa sili lang ulit. Magsili tayo. Magsili. Ha? Buto alam mi kay tuba suka nagtubaan ron. Para kinsa nagkuan nanuba ron pa? Si Manong Tibo gakuan pa? Lami gyapon siya bisag parat-parat. Grabe talagang init. Ang sarap maligo sa swimming pool bang puno bitaw guys. So eto tapos na po tayong kumain. Sumalit na tayo dahil may gagawin si Maninay ngayon. Na natin yung mga tirang ulam. Tapos merong gagawin si Maninay. Magpaganda si Maninay. Charot. Magpaganda daw si Maninay. Ito. Ayan. Asa na yung gloves? Kunti lang naman yung buhok ko. Pero I'm not sure kung kakasya pa itong natira. No? Hala. Tinapon pala nila mama yung yung para sa tainga. Naku. Wala na tayong panglagay para sa tainga guys. So anuhin na lang natin na hindi malagyan ng medisina yung tainga. So yung buhok ko talaga tong supply. Minsan lang ako nagsusuklay. Para alam nyo. Kasi inaano ko yan, diretso ko yan tinatali pagising ko. Maliban na lang kung aalis ako. Bababa ng bayan, pero mostly talaga hindi ako nagsusuklay ng buhok ko. Ayan. Susuklayin muna natin dito sa suklay kasi mayroong suklay dito. Ayan. Hindi naman matigas yung buhok ko kasi
ano tawag nito? Araw-araw tayo naliligo, no? So, sa ngayong araw, hindi pa ako naligo. So, pagkatapos kong lagyan yung buhok ko nito, saka na tayo maligo, guys. So, may isi-share ako sa inyo. Grabe talaga yung takot ko kaninang umaga. Hinahabol kami ng lalaki na hindi namin kilala. Tapos, takbo lang kami nagtakbo kasi papatayin kami. Tumakbo kami ng tumakbo hanggang sa wala kaming ibang mapuntahan kundi puno ng kahoy. Umakyat kami doon sa puno ng kahoy. Doon kami di bali tago. Pero nakita pa rin kami nung lalaki. Kaya inaabangan niya kami sa baba. So ang ginawa namin, nasa taas lang talaga kami nagstay. Tapos meron kaming lubid, pantali. So tinali namin yung lubid doon na pwede naming upuan dahil wala pong sanga-sanga yung puno na naakyatan namin. Binabantayan kami nung lalaki. Papatayin daw kami ni Papatayin daw kami ng lalaki. Hindi namin alam kung anong kasalanan namin. Kaya nung magising ako, naku, panaginip lang pala. Thank you Lord na naginip lang pala ako. Akala ko totoong-totoo na papatayin ako. Kasama ko yung isang babae na hindi ko naman kilala. Ewan kung saan-saang lupalop, saan-saang isip ko na hablot yung babaeng yun at saka yung lalaking yun na hindi ko naman mawari kung sino at hindi ko kilala, hindi ko makita yung mukha. Kaya sobrang takot ko talaga. Thank you Lord, panaginip lang pala yun guys. Akala ko totoo na napapatayin ako. So hanggang dito na aking video guys dahil ako'y magpapaganda pa. Kaya sa mga lahat ng mga nag-subscribe ng aking YouTube channel at hindi nag-skip ng ads, maraming salamat. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe ng aking YouTube channel, please subscribe my YouTube channel and don't forget to like, share, and comment. And press the bell button to notify my upcoming video. Hanggang sa muli guys, God bless us all and more blessings to us. Bye-bye!